Hello everyone! So again, this is Miss Say Caranza, licensed real estate broker based in Cavite. And right now, andito po ako ngayon sa labas ng gate ng Villaggio Enclaves just to make a short vlog about sa marere-open na unit namin dito, which is the twin homes namin sa Villaggio Enclaves. So, dun sa mga client namin actually na nag-aabang pa po na may mag-reopen dito sa Villaggio Enclaves kasi we all know na si Villaggio Enclaves na ang pinaka-affordable na twin homes complete finish dito sa buong General Trias Cavite. Kasi imagine, yung mga katabing subdivision nito is already ranging na yung mga quadruplex is already ranging from 6 million. Then, yung mga sister subdivision po ng ating Villaggio Enclaves, which is na Valencia Enclaves, na Estancia Enclaves, Tradiso Enclaves, is already 4.4 million na po yung kanilang ngayon, yung kanilang price point. Dito sa Villaggio Enclave, super generous ng developer natin kasi gusto lang yung ipa-sold out yung mga nare-reopen na unit dito. So, hindi nila pre-nice increase yung mga nare-reopen. It retains to 3 million. Actually, ginawa na nilang 3.6 to, pero kasi nga, ang daming nagre-request na sana ma-retain, maging 3M pa rin siya. So, ang ginawa po ng developer natin, imbis na increase nga ng 3.6, kumbaga ipantay sa ibang sa ibang twin homes ng aming mga subdivision or yung mga existing na pre-selling na subdivision namin, minantay na lang yung 3 million para lang yung mga nare-reopen namin na unit is masold din kaagad once na reopen. So, ayun po, what I'm showing you right now is the community ng Villaggio Enclave. So, itong si Villaggio Enclave, sobrang liit lang na community. Nasa around 295 units lang to. And ayun po, and as you can see, majority of the houses, nandiyan na po yung mga happy homeowners natin and they are already enjoying the community. Kagandahan dito kasi nga small pocket subdivision lang siya. The security and kumbaga yung community, kitang-kita ninyo, malinis, maganda, and fully secured. Kasi ang liit nga ng community. So wala nang chance or walang reason para hindi pa tayo mabantayan ng husto ng ating mga security agency. Aside dun sa gate, meron dong dalawang guard sa gate, then dito sa loob may nagro-roving guard na 3. So ganun kahigpit kasi nga yung mga homeowners din natin dito is actually very strict regarding sa natin sa mga pasok labas ng mga outsider or mga visitor. Then pag may visitor, kailangan talagang mag-iwan ng ID and dapat pang iradyo ng ating guard sa gate, sa roving guard para puntahan yung mismong homeowner kung talagang may na-expect. So ayan na po, ito po yung mismong unit. So this is a twin homes. This is an 80 square meter lot area with 55 square meter floor area. This is the actual unit ha. Hindi na po to model house. As in, ito na yung mare-reserve yung unit kung ito po ay makapasa sa inyo. So, grabe. Ang ganda ng unit. Tingnan nyo po. At ito pa ang kagandahan dyan ha. Yung unit po na ito is actually a sunrise. Kasi usual po talaga, pag yung may mga reopen, hindi siya sunrise. So, this one is sunset. And as you can see, pinakita ko lang, dalawa yung car na nakaparada doon sa kanyang garage. So, isang Mirage, tsaka isang Vios. So, kayang-kaya talaga dalawang car ang mag-park dito sa 80 square meter. So, ayan po. Pasensya na po kung medyo madamo and ayan, yung kapitbahay nyo nagga-garden na siya. So, ito yung ating mohon. Ayan po, hanggang doon siya sa may wall na yon. Ayun po. So, medyo itong presentation kasi ng block na to, mas elevated yung kanyang lot. Comparable dun sa katalikuran niyang block. So, ayan po, as you can see, tinuturo-turo ko na yung ating lot area. Then, ayan po, as you can see, yung half ng garage, meron ng cemented. Then, kayo na lang po magtutuloy hanggang doon sa pinaka-front nyo kung gusto nyo pa siyang ipasemento. Ayun po, so, pasensya na po kayo kung medyo makalat pa. Pero, yun nga po, tatanggalin naman yan upon turnover sa inyo. So, dadamuhan naman yan, dilinisin, and kung kailangan i-repaint, everything po gagawin muna before ninyo i-accept. And, by the way po, pagka in-inspect naman natin yung unit, lahat ng makikita natin na hindi tayo satisfied sa lahat po yon pwedeng ilagay sa punch list. Yung punch listing po, dyan po natin ilalagay lahat ng nakita natin doon sa unit na hindi tayo satisfied. So, gagawin naman yun ng engineering team and everything. And so, naka-cathedral window tayo. Ang ganda ng presentation ng house. Ayun po, so, naka-ready na rin yung frame para sa metro. By the way po, itong unit na ito ay nakasara. So, meaning to say, hanggang dito lang po ako sa labas. And ang maipapakita ko lang sa inyo is yung paligid ng bahay. Kasi hindi po ito talaga iniiwan ng project management office natin ng Valencia Enclaves na bukas. Kasi number 1 po, syempre may mga fixtures to. Complete package po kasi to. I mean, complete turnover po ito, itong bahay na to. So,
merong pwedeng mawala kasi. So, for the security of the unit, hindi po ito pwedeng iwanang bukas. And, in-open lang po ito para sa mga homeowners pagka upon inspection and acceptance na ng unit. So, ayan po yung mga nakikita yung tibag-tibag na yan. Lahat po ng nakita natin dyan, pwede naman po natin yung ipa-repaint. Bakal po yung pintuan natin ha. So, ang ganda niyan. So, ibig sabihin yan, hindi siya inaanay. By the way po, itong bahay natin dito sa Villaggio Enclaves is actually treated na yung soil for the anti-anay, anti-langgam. So, i-maintain nyo na lang yan yearly. Ay po, so, ayan, so this is the area ng ating unit. So, again, this is an 80 square meter lot area, 2-car park with 3 bedrooms. Lahat po ng bedrooms may built-in cabinet na. Then, may 2 toilet and bath, meron sa baba, meron sa taas. Tapos, yung kitchen, meron na po yung kitchen counter, then may provision. Then sa kitchen po, may hanging cabinet na or overhead cabinet, then may base cabinet na. As in, full package, ang ganda. Bibigyan ko kayo ng look sa labas. Since naman to, sliding, makikita niyo po yung natin, yung loob. So, yan na yung actual turnover. So, sa ground floor po, 60 by 60, yung anti-skid free na tiles. Then sa second floor po, yung buong second floor naka-elegant wood tiles. So, lahat din ng bedrooms nandun. Ayun po, so panoodin niyo po yung mga vlogs ko about Villaggio para makita niyo po yung example ng actual na turnover namin ng Twin Homes dito sa Villaggio. Kung ano yung napapanood niyo sa mga vlogs ko like sa Estancia Enclaves, sa Valencia Enclaves, same din po ang fixture, same din po yung features niya. Yung sa ground floor lang ng Villaggio na tiles, hindi lang siya high gloss, skid free siya. Pero it doesn't matter kasi full package pa rin po siya and ang affordable. Yung mga unit namin sa mga nabanggit kong subdivision which is the Estancia Enclaves 3.6 pero dito 3 million lang. Then sa likod meron po tayong 3 meter setback na pwede niyong magamit for the extension of your dirty kitchen or laundry area. Then mas mataas nga na elevation ng lupa natin from the other block ha. So ayan po, pagka mag-extend na kayo, sasabihin naman ni na engineer kung hanggang saan yung lot area and kung hanggang saan yung pwede po ninyong i-extend. Ayun, so 1, 2, 3. So 3 po yung 1, 2, 3. 3 meters yung setback sa likod. So, ang laki po nito, magagamit nyo po ito for the extension. Dito po sa atin sa Villaggio Enclaves, actually, may amenities na rin tayo dito. We have our clubhouse, may kiddie pool, may adult pool, may basketball court, may jogging path, merong parks and playground, may basketball court. Kumbaga yung normal na amenities sa subdivision, kahit small packet lang to, naglagay pa rin ng amenities yung developer natin. So, pag-usapan naman natin yung price para at least you have the idea na kung magkano po itong unit na to. So, again, from 3.6 down to 3 million. So, ang total contract price is 3 million. Then, the legal miscellaneous fee po nito is 210,000 which is inclusive na dun yung title transfer, bank charges, and government taxes. Kasama na po yun sa ilo-loan sa bank. So, ang first cash out lang po natin para ma-reserve yung unit is only 20,000 pesos. Then, the net down payment na ibawas na dun yung 20,000 is only 46,000. So, upon reservation within 30 days, dapat mabayaran po natin yung net down payment na 46,000. Then, after noon, dapat makomplete na rin po natin yung mga requirements na needed for the housing loan application, which is ilalagay ko po yun sa description ng video na to. Pwede niyo po yung email sa akin para ma-print ko din ako na po magpa-file sa developer natin yan. So, ayun po. So, after natin mabayaran yung reservation and the down payment, stop payment na po muna kayo at ipaprocess na ang approval sa bank, which is usually po ay may waiting period tayo na 3 months. Kaya may 3 months payment holiday po kayo, kumbaga wala mo na kayong babayaran. Once may approval na kayo ng bank, directly yung bank na nag-approve sa inyo, mag-i-email po yon sa email address na nilagay niyo sa reservation form po. Then, ayun po, i-review nyo lang yung terms and condition ng bank, and if agree na kayo, reply nyo lang yung bank na nag-agree na kayo. Then, i-schedule naman ni bank kayo kung nandito kayo sa Pilipinas or yung inyong representative, SPA ninyo para sa loan contract signing. Once nakapag-sign na, within 30 days, doon pala mag-i-start yung monthly amortization sa bank na pwede nyo bayaran hanggang maximum of 30 years to pay. For 30 years to pay, that is only 23,070 pesos. Pag 25 years naman, ayun ng 30 years, that is only 22,221 pesos.
Then kung 20 years to pay, that is only 24,375. Yung complete, itong mga dinidiscuss ko po sa inyo, ilalagay ko sa text description ng video na to para you can review. Ayun po, so, nililibot ko lang muna kayo sa block para at least makita ninyong community na talaga siya and ang ganda-ganda talaga dito. Ayun po, so, ayun, then pagka ano na po kayo, nakapag-loan contract signing na kayo or yung inyong representative dito sa Pilipinas, magsasettle naman po kayo ng move-in fee. Yung move-in fee po is 15,000 para po yan sa application ng inyong Meralco and Water. Kumbaga, hindi na kayo yung magpa-process yan or pupunta sa Meralco or sa Water para mag-apply. Yung PMO na natin ang gagawa yun in behalf po ninyo. Ayun, so, if you have any question po sa aking dinidiscuss na computation, please let me know. Pero again, the first cash out only is 20,000. Then within 30 days, dapat mabayaran yung down payment na 46,000. Then after nun, waiting period tayo ng 3 months. Then pag may approval na at nakapag-loan contract signing na, doon pa lang po mag-start yung inyong monthly amortization sa bank, which is pwedeng yung bayaran ng 30 years, 25 years, 20 years, 15 years, 10 years, and 5 years to pay. Ayun po. Ayun po, sana nagkakaroon kayo ng kaliwanagan sa pagkuha ng property sa amin dito sa Villaggio. Again, this is one unit lang ha. I-reopen to. So again, this is a first reserve basis. Kaya po if you are one of my clients na nag-aabang po na may mag-reopen dito, this is the best time kasi po pag na-reopen to, magiging open to everyone na to. So even ako as the broker ng property na to, i-open to everyone na nag-aabang. So hindi ko siya pwedeng i-hold. So kung gusto niyo nang i-reserve yung unit na to, kindly message me in my Viber, WhatsApp. Then, add nyo na rin po ako sa Facebook. Ilalagay ko po yung URL ng aking Facebook para ma-add nyo ako. And makilala nyo po ako bilang broker ninyo. Ayun, kasi kailangan nyo po ako kontakin na ASAP kasi para po ma-send ko rin sa email ninyo. Kailangan ko pong makuha yung email address ninyo para ma-email ko po sa inyo yung reservation form and complete list of requirements. Then, yung reservation fee, ibibigay ko po sa inyo yung broker's account ko. Pwedeng doon nyo po i-deposit yung reservation para po ma-remit ko naman yan sa ating developer. Then, yes po, may resibo po tayo. Huwag po kayo mag-alala. Ipo-provide ko po yan. And, ayun po. Then, after po noon, yung ating down payment kasi magge-generate yung developer natin ng inyong account sa kanila. Ang account or yung account po is mag-generate through AUB or Asia United Bank. By the way po, yung developer natin is si Raymolan Lands. Siya po din ang owner ng AUB Bank. So, ayun po, easy as 1, 2, 3 lang po yun. So, pag na-generate na yung bank account niyo sa AUB account ng developer, pwede na kayo doon directly mag-deposit ng inyong down payment. Ayun, so, ang dali lang po. Kailangan lang po natin siyang ma-accomplish yung reservation form, then ma-complete yung requirements ninyo, then babayaran yung down payment, then waiting na lang po for the approval. Completein muna natin yung requirements, then let's wait for the bank loan approval. Ayun, so after that, pag may approval na, nakapag-sign na, yung developer naman natin, hihintayin lang po niya na i-loan release ng bank, yung loan contract ninyo sa kanila, then hihingi siya ng 30 days yung developer natin para sa unit inspection and acceptance ninyo. Then, pag meron na kayong schedule, pwede na pong i-inspect and i-accept yung unit ninyo. And yes, pwede na po kayo mag-turnover or malipatan yung property. Ayun po, so, what I'm showing you right now po is yung mapa kanina kasi gusto ko pong ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung community. So, iikot ko po kayo. Ayun, so, please enjoy and makikita ninyo na ang small lang ng community. So, number 1 kasi for me, ang tinitinan ko na sa isang subdivision, gusto ko kasi sa kanya. Number 1 for me gusto ko ng small subdivision. Kasi number 1 po, yun nga, small. Pag small kasi, yung security mas tight. Number 2, pati yung crowd or yung dami ng population, hindi rin ganun karami. And third, siguradong magiging malinis kasi kung konti lang yung konti lang yung nakatira. Yung ating PMO, syempre, mas maaalagaan yung community. Ayun po, so please enjoy po. Ililibot ko lang kayo sa community natin. So, habang iniikot ko kayo, i-discuss ko na rin yung complete list of requirement as an OFW home buyer. So, number 1 po, kung kayo OFW, kasi karamihan po ng mga client namin dito sa Villaggio Enclaves, Estancia Enclaves, and Valencia Enclaves are all OFW. Majority of you po. Kung kayo po ay wala dito sa Pilipinas, kailangan nyo lang pong magtalaga ng inyong representative or SPA na siyang pipirma at ititripping namin.
in behalf po ninyo. So, siya po yun din yung pipirma sa mga documents patungkol sa pagkuha ninyo ng bahay. Especially, pag loan contract signing na with the bank, sila po yung mag-a-appear sa bank para mag-sign in behalf po ninyo. Then, kailangan po yung representative ninyo is an immediate family member. Bawal po ang kaibigan. Bawal din po ang broker. Pasensya na po, hindi po kami pwede. Ngayon po, kailangan nag-i-edad sila ng 21 to 55 years old. Then, ayun po, so asawa o anak o kapatid o magulang or pinsan or kamag-anak ng asawa ninyo, ng spouse ninyo kung kayo married na. Or as long as kaipilido pa ninyo or ng asawa ninyo, pwede silang maging SPA ninyo. Ayun po, so as an OFW home buyer, kailangan po namin ng inyong 2 valid ID, husband and wife, and if married. Then birth certificate plus Senomar if single, marriage certificate if married. Then kailangan din namin ng inyong latest COE or latest job contract na nakikita yung salary or yung monthly na nare-receive ninyo. Then we also need your latest 3 months payslip. Then ayun po. Then kailangan din namin ng TIN ID ninyo ha, husband and wife if married, kasi kailangan po yan pag nagpapa-annotate ng titulo. Then sunod po, kailangan din po namin ang latest proof of billing na nakapangalan sa inyo or sa asawa ninyo or sa magiging SPA ninyo. Pwedeng water bill, pwedeng Meralco bill, pwedeng internet bill. Pero kung wala talagang billing na nakapangalan po sa inyo or sa representative ninyo or SPA, pwedeng mag-attach na lang siya ng kanyang barangay certificate na nagsasabi na doon siya nakatira sa proof of billing na prinesent po niya sa amin. Then, ayun po, ano pa ba? So, but yung representative po ninyo, kailangan din namin ng kanyang 2 valid ID. Ayun po. So, lahat po nung binanggit ko, ilalagay ko sa text description para if on hand na ninyo at magre-reserve na tayo, pwede nyo na rin isend yan kasabay ng reservation form na sinend ko sa inyo na na-fill upan na ninyo. Ayun po. So, tapos sunod po nun, yung pinakamahalaga, kailangan po natin ng SPA form or Special Power of Attorney form. Ito po, manggagaling naman po yan sa developer, which is isasabay ko na rin i-email sa inyo kasabay ng reservation form. Yung SPA form, i-print nyo lang po yan, then dalhin nyo po yung SPA form sa ating Philippine Embassy kung saang bansa kayo ngayon nag-work, then ipakonsularize ninyo. After po nun, ipadala nyo po sa inyong magiging representative para mapirmahan din niya. Then, pag napirmahan niya, pwede na niyang dalhin sa site office namin sa Estancia Enclaves or pwede rin naman niyang ipa-deliver na lang via Lalamove po or LBC kung siya po ay busy. Ayun po. So, easy as 1, 2, 3 lang naman pagkuha ng bahay natin. Kailangan lang natin completein yung requirement. Hindi na kayo yung mamumblema or kailangang gumawa ng paraan para makapag-apply ng housing loan. Developer na po namin ang bahala pong mag-asikaso niyan. Kailangan lang po namin yung inyong complete requirements. Ayun po. So, sa SPA form, again po, kasi I have a lot of clients na nagsasabi na medyo hirap sila na isingit yung time para makapagpa-consularize or simply because hindi makaalis sa work or talagang malayo lang talaga yung embahada natin sa city na kung nasaan sila. Let me know po if you are one of those client. Tingnan po natin kung anong solution yung pwede natin gawin dito sa Pilipinas. Ayun po, sabihan nyo lang po kami para tingnan natin kung ano yung pwede nating gawing paraan para po doon. Ayun po, so again, if you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found in the lower right of this video screen. Ayun po, I hope po nakatulong po sa inyo itong video na to kasi gusto kong i-announce kasi to kasi nga po, marere-open na to eh. Pag na-open na po itong unit na to, open to all na to. So, anyone or kahit sino po na nag-aabang dito, whether client ko yan or client ng ibang broker, ibibigay ng developer. So, kung isa po kayo sa mga client ko nag-aabang nito, please let me know. Kailangan ko po kayo masendan kaagad ng reservation form para ma-fill upan nyo na and mapahold natin yung unit. And para pag na-reopen na po siya, nakahawak ko na yung reservation form ninyo, then bibigyan ko kayo ng go signal pag pwede na kayo mag-remit sa akin ng reservation fee ninyo. Ayun po, thank you so much for watching. So what I'm showing you right now naman po pala is itong amenities natin. Ayan, so yan yung amenities natin. Ito yung block ng amenities. Ayun po, so please enjoy and thank you so much for watching. Add niyo po ko sa Facebook. Thank you so much for watching. Bless you all po. Bye po!